Nakatanggap ako sa kaibigan ko ng isang regalo ng paborito ko, ng gelatin. So, ang sarap talaga, super. At dahil nga para tayo naglilihi, ay naku, bumili tayo sa Goldilocks. Ito hindi ko alam na meron sa Goldilocks. Meron lamang nag-comment sa YouTube. Kaya nalaman ko, thank you sa'yo. Eto na, bumili tayo ng malaki. This is 320 pesos. At cathedral window pa ang peg. So, I was expecting talaga na super sarap. So, eto na nga, sinubukan na natin. Unang kagat. Wow. Okay. Pangalawang kagat. Aba. Nararamdaman ko, nalalasahan ko na pala na parang bland. Alam mo yung lasa ng Jelly Ace? Parang ganun lang. Parang mas masarap lang din ng konti. So, ano naman siya, yung firm, hindi siya lubsak, hindi siya malambot, hindi siya watery. Pero yun lang talaga. Wala yung creamy na sa inaasahan ko. Hindi siya naglasang gatas o lasang basta. Hindi talaga siya masarap. At bilang isang fan ng Goldilocks, kasi paborito ko talagang kanilang ensaymada, nakaka-disappoint ang gelatin nila. Charang. Dahil hindi masarap yung gelatin, dito tayo. Nagpalaga ako ng saging kanina. Ayan. Lately, nagiging paborito ko rin ito. Lagi ako nagpapabili nito. Monay. At sa isang araw, kakain tayo. Alam kong marami nakakamiss nito. Mga kapinoys natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kakainin natin ang iba't ibang klaseng tinapay bakery dito sa Pilipinas. Yan ba mga kilala nyo? Ano yung mga tanda nyo? Ano yung mga alam nyo? Di ba may ensaymada, merong hopia, merong mamon, merong paniagua, merong ano pa? Ang dami, di ba? So, abangan nyo yun sa isang araw, bumukbang tayo. Miss ko na rin ang solo mukbang. In fairness, ang lamig ngayon. O hindi naman ganun kalamig na, syempre ako, siguro ang dami ko nakikita mga nagja-jacket. Kahit yung November, December pa, dami na mga nagja-jacket, mga nag-sweatshirt. Siyempre, sanay tayo sa lamig sa ibang bansa, sa Japan. Kaya okay lang talaga sa akin. Kayang-kaya, carry-carry. Pero today, ang lamig. So, totoo yun, na ang lamig dito sa Pilipinas ay January. Ay, nagpadala nga pala. Ayan. So, I think, sa magaling to? Hindi ko kilala yung nagpadala. Baka pinakiusapan lang ito na ito yung magpadala dito. Pero 99%, wala kasi ako ibang na-expect. 99% galing sa Bimajo. Ang ating paboritong skincare. Ayun. Bimajo nga. Alam niyo ba, marami akong tambak o imbak nito sa aking kwarto. O kasi pinapaputok ko siya bago ako matulog, pampantok. So wala pa Japan, bumibili na ako sa Daiso ng bundle-bundle nito. Kasi nga, gusto ko marinig yung pagputok. Parang may nai-release kang something. Parang gano'n. Ewan ko, baka ako lang. Bago! Parang bagong packaging. Ito serum. Ito yung the best serum. Okay, konting-konti lang kakalat mo sa face mo. Okay, laki ng tulong. Hindi man ako gumanda, hindi ako gumwapo. Cute lang ba? Yung normal lang. Kapal. Pero malaki lang naitulong sa pagpapapush siya ng konti ng aking cuties. Lalo-lalo na pag naaarawan, ay nako. Ayaw ko lang pumunta sa arawan kasi tinatamad ako. May mga bago sila, hindi ko alam kung ano to. Blank Par. So, i-research natin to kung ano ba itong bago nilang product na to. Ayan. Okay. Kung uminit na naman. Parang binabanas na naman ako. Ayan. Charang. Ayan, pinainitan namin or binilad namin ng sofa at nabasa kahapon. So, thank you sa Bimajo. Maraming salamat. At tagal natin ka-partner ng Bimajo. Thank you. Alam niyo, ko! Muntik na ako bumagsak. Ala! Nabiyak yan na nabiyak. Dito tayo. Careful tayo. Alam niyo ba may tawag dito? May balita 2 days ago. Yung kaibigan namin ay, sige to ay
Pinas lang. Pinatay siya. Kailan ba? Parang 2 days ago nga lang. Tinalaw namin kahapon at napakasakit nung kanyang pagkawala. Kasi ayon sa investigasyon, siya po ay ginoksak ng 54 times. Diba? So, grabe yung galit, grabe yung emosyon nabuhos doon, grabe yung violence na nangyari doon. Nakakahawa kasi yun ang kanyang last moment sa buhay, tapos ay ganun kasakit. Alam mo yung diba, alam mo na, i-imagine mo yung takot na nangyayari sa kanya ng gabing yun, yung sakit na pinagdaanan niya ng araw na yun, ng gabing yun. Diba? So, yun. He is also part of, or member of the LGBTQIA+. Isa siyang kilalang dentista. Ito pa ang picture niya. Ayan, si Doc Ting. Ang matagal nating kaibigan. Ganyan talaga siya eh. Parang yan talagang alasang passion niya. So parang masaya siya kapag suot niya yan. Sa tagal-tagal ng ganyan ang kanyang image sa Mindoro or sa Calapan, or sa pang Mindoro ng Oriental Mindoro, wala namang nagtatangka, wala namang aagrabyado. Pero actually, a month ago, kausap ko yung mga kaibigan ko, sabi ko, buti nakakagala nga si Doc Ting ng freely, na walang aksidente or krimen na nangyayari. Walang pagtatangka sa kanyang buhay. Although, yun, balot na balot siya ng alahas. Sa araw-araw. Sa araw-araw, mga kaibigan. Yun talaga siya. Yun talaga yung kanyang karakter. Marami rin sa mga controversiang nabalitaan ko noon. I think siya yung tumakbong Pangulo ng Pilipinas 6 years ago, if I'm not mistaken. Hindi ko nasaksihan yun. Wala akong video na napanood noon. Pero pagdating ko sa Pilipinas, yun ang sabi nila. Yun, ayon nga sa mga reliable sources, ay totoo nga. So, itsapwera natin yun. Wala tayong alam doon para husgahan siya. Basta ang aming natatandang Ngiting Bolor ay siya ay madaling kausap pagdating sa kanyang serbisyo. Hindi masyadong mataas ang paniningil. Kasama rin minsan ng mga clubs sa paggawa ng mga charity works, palabati na kaibigan. Maaring sabihin siyang ng iba dahil nasa kanyang alasa. So, araw-araw pagkadami-dami, pero may kanya-kanyang individuality nga, diba? May mga taong walang kiber, basta ang malagay masaya sila sa buhay, wala silang tinatapakang tao, walang mga ganun. Yun, sabihin man nila na mayroong hindi nagaway ng tamang tao, yan mga ganun. Wala tayong karapatan para humusga. So, siya na yung ganun na kilala namin. At ayon sa latest, maaaring hindi taga-Calapan o taga-Oriental Mindoro gumawa ng kundi taga-ibang lugar. Yun ang haka-haka lang. Because sa lugar na napakahabang panahon na ganyan na siya, wala namang natatangka. So, napakasakit ng kanyang ending at yun sana ay mapapunta siya sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. And ang nito, ang effect ay doble ingat kaming lahat. Nakakatakot na baka mamaya may mga kasamaan. Lalo pa hindi pa nahuhuli, baka nandiyan pa sila at nagmaman-man-man pa, baka akala nila lahat. Marami kasing maraming pera, yaman, maraming gamit, maraming alas nga. So baka akalain ng iba, yun dahil pinag-iingat nga ako, baka daw akalain ng iba, hindi lang naman ako kundi iba marami mga kasamahan na kung may kotse, baka bigla akong haranga kasi akala may pera ko, ganun. O yung kaibigan ko na marami ring alas, baka bigla na lang katukin sa alam niyo na, sana ay wag mangyari sa akin, sa amin, sa ating lahat. Diba? Yun. Ay, nako. Talaga naman, ang napagkwentuhan nga namin ng mga kaibigan ko, ay kita mo yun, yung lahat ng kayamanan niya, lahat ng mga nagawa niya, lahat ng mga sasakyan niya, ang dami raw sasakyan. Wala na ngayon. Diba? So, ang sabi ng isang kaibigan, kaya nga dapat hanggat merong labis, ay magpakasaya, mag-enjoy, tumulong, magpakabait. Yung tama nga naman, because we don't know the end. We don't know when is the end of each and every one of us. Diba? So, lalo pa sa atin mga kagrupo na 35 and above, ay, yun, kailangan siguro mag-enjoy at sayo-sayo once in a while. And travel. So,
ayun, siguro this year, pupupukin natin yung ating travel and food. And syempre, hindi kalilimutan ng pamilya. So, family, travel, and food. Concentrate tayo. Oh, sa bagay, yun na rin naman talaga yung pinapanood sa atin ng tao. Sanay na rin sila sa atin na talagang halos lagi may kasamang pagkain natin bawat araw. Ganun naman talaga, di ba? Nagugutom na ako. So, ito yung ulam namin. Ari, nagluto ng sitaw na may karne. Ay, kain tayo. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And, kain tayo ng saging bago tayo mag-iwalay. Di siya plano ba ito sa Eriko ko sa mas mabuhay lang ng Pinoy sa masulog ng world. Rheumatology pa more and more and more. Thank you!